So nakikita nyo naman po, meron pong video si Kulaong na kung saan ay sinasabi nga po niya na ano na parang gusto niya nang patawarin si MG. So ito po 'yun. Teka, lakasan ko nga, baka mahina. Alam nyo na iisip na ni Kulaong na patawarin si MG. Ayun. 'Di ba kahit papaano at least 'di ba naiisip niya 'yon. Ito po yung video. Actually, magpapasko na. Magpapasko na. Ako'y nag-iisip kung ako ba ay magpapatawad. Di ba? Tignan natin. Tignan natin. At saka ngayong araw na to, wala akong panahon sa basher ko ngayon. Let them comment their worst. Ganun lang kasi ito. I-post mo yung address mo po. O, hindi pupunta. Ilalampas ka dito sa harapan ng bahay mo. Dahil sa sartado kay Papa. Alam mo, ang tapang namin ay literal na nasa dugo namin. Walang duwag na San Pablo. Lumusubi sana kita dyan sa Pablo dahil sa ginawa mo. Pero sabi ng lawyer ko, huwag mo gagawin yan. Mas matakas ka na eh. Pipitsugin lang yan eh. Wala ka lang dapat patunayan. Tumakbo ka senador, 5 milyon na ginubuto mo eh. Wala kang dapat patunayan. Yang ka na, hayaan mo siya. Pero pagka pumirma ng waiver, sulat kamay at maliwanag yung pagkakasulat. Na wala kayong demandahan. Kami nang bahala doon kahit magdemanda na sila. Shoutout kay Dan Torres ba yung gumawa nito? Imagine niyo naiisip na ngayon ni Kulaong na patawarin si MG. Si Kulaong po naiisip niyang patawarin si MG. Hindi natin alam kung ito bang si Kulaong ay ano ba nangyayari dito? Ito ba nag-hallucinate? Ito ba may tama ba to? May toyo ba? Diba? Aba, ngayon bigla na lang na ikaw magpapatawad at naiisip mo na magpapasko. Papatawarin mo si MG. Ayun. Teka, parang sa pagkakaalam ko, ikaw yata ang dapat patawarin ni MG dahil sa mga katarantaduhan ng mga pinagsasasabi mo. Diba? Kaya nagtataka tayo, bakit po ganito bigla ang naiisip ni Kulaong? Para baliktad Kulaong, di ba dapat ikaw patawarin para hindi na ituloy yung mga seryosong kaso na matatanggap mo? Di ba? Yun ang alam ko eh. Hindi si MG ang magpapatawad. Hindi si MG ang papatawarin mo. Si MG ang magpapatawad sa'yo. Kasi dun sa kasuhan na ginawa mo, kaya MG, si MG hindi natatakot sa mga kaso na sinasabi mo. Ikaw ang natatakot sa kaso na ibinigay ni MG sa'yo. Actually, magpapasko na. Magpapasko na. Ako'y nag-iisip kung ako ba ay magpapatawad. Di ba? Tignan natin. Tignan natin. At saka ngayong araw na to, wala akong panahon sa basher ko ngayon. Let them comment their worst. Ganun lang kasi ito. Talaga, ikaw pa Kulaong magpapatawad. Ang tindi mo naman. Siyempre alam natin na for the clout, for the views, para makisimpatya yung mga tangahanga. Yung mga tangahanga niya. Kaya po ganyan ang salita nitong si Kulaong. Pero tayo alam naman natin na ang talagang dapat dito na parusahan at humingi ng tawad ay walang iba kung hindi si Kulaong.
Maliwanag na maliwanag yan. Hindi naman na yan kailangan pang i-memorize. Alam naman natin yan na talagang siya po ang dehado dito sa mga kasuhan na ito. Kasi ang may kakaso lang naman niya kay MG, kay Makagago, mga cybercrime, mga ano tawag dito, yung cyber libel, defamation, ah, mga ganun lang eh. Pero kay MG, Data Privacy Act, dyan pa lang lutong-luto na siya. Magmumukha tong tamulmol sa kulungan dahil sa Data Privacy Act. Dagdag mo pa yung grave threats. Dagdag mo pa yung mga pangbabastos sa asawa ni MG, sa nanay ni MG at sa anak ni MG. Oh. So, eto po maliwanag na si Kulaong inaano niya na lang yung sarili niya eh. Pinapalakas niya ang loob niya na siya ang kailangan magpatawad at si MG ay kanyang papatawarin. Pero alam nating lahat, tayo'y mga nakasubaybay dito, si Kulaong po ang siyang dapat patawarin ni MG. Kulaong, huwag ka nang umarte ng ganyan. Alam naman namin masamang tao ka. Alam namin na hindi, yung kilos mong ganyan, hindi natural sa yan. Yung kilos mong ganyan, kaplastikan yan. Yung mga ganyang kilos mo, hindi mo kami mapapaniwala. Kasi alam namin na ikaw ang pinakademonyo dito sa SOCMED. Ala na kasi yung dating pinakademonyo eh. Nawala na. Pero ngayon may pumalit. Si Kulaong yun. At ang kademonyohan mo dito sa SOCMED, yan ang nagpapahamak sa'yo. Yan ang akala mo, maganda ang maidudulot sa'yo, pero kumbaga, yung katarantaduhan mo na pagsagot kay MG, binaboy mo ng binaboy yung mga taong nakapaligid kay MG, yan ang magpapahamak sa'yo at talagang pinapahamak ka na ngayon. Hindi na kami magtaka kung kasi ngayon nasa first week na po tayo ng December. Abangan po natin hanggang second week. Kapag po hindi po naipakulong si MG na second week, January po. January po kasi magpapasko na bagong taon, alam niyo naman mag-holiday. Hindi po tayo pwedeng magmadali eh. Yan nga po ang mahirap dito. Nagpapakulong tayo ng kriminal, nagpapakulong tayo ng Kulaong, panggap na Marcos, ng loloko ng mga tao, napakaswerte pa talaga dahil meron pong proseso. Mabagal po ang hustisya dito sa ating bansa eh. Katulad nung pag-like ninyo, ang bagal ng like nyo. Bahala kayo, pag kayo naging kamukha ni Kalaong ayaw nyo mag-like nako, ewan ko sa inyo, ayaw nyo mag-like. Pag tignan nyo mukha nyo ngayon sa salamin, tignan nyo. Tignan nyo muna, baka mamaya mukha na kayong Kulaong. Check nyo muna. Check nyo muna ha. Yung tumawag sa akin kahapon, hindi rin nag-like na naman ng video ko. Sabi Boss Mac, baka pwede bawiin mo na yung sumpa. Pinapalayas na ako dito sa amin. Sabi ko, bakit? Kamukha ko kasi si Kulaong eh. Sabi mo kasi yung hindi mag-like, magiging kamukha ni Kulaong. Yung mukha niya ngayon, mukhang Kulaong. Kaya po, kung ako sa inyo, mag-like na po kayo. Ayaw nyo mag-like ko, bahala kayo, sige. Basta ako, hindi ko nababawiin yan. Ang hindi mag-like, magiging kamukha ni Kulaong. Palalayasin kayo. Maaatim nyo ba yun? May nasa bahay nyo kayo, tapos palalayasin kayo dahil ang mukha nyo, Kulaong. Kamukha nyo si Norman Mangusin. Kaya po mag-like po kayo ng mga video natin. Ayan. Kaya ito po, medyo hintay-hintay lang po tayo kasi nga po, mabagal po talaga hustisya dito sa ating bansa eh. Nakita nyo naman, napakaraming mga dapat kasuhan pero matagal ang investigasyon, matagal ang pagproseso ng mga kaso. Kailangan po nating maghintay kasi nga po, ito pong ating ginagawang paglaban na ito sa mga katulad ni Kulaong, yun nga po, napaka-unfair kasi may proseso. Si Kulaong, walang pakialam sa proseso yan. Kaya lang, tayo kasi mabubuting tao tayo.
mabuting tao si MG. Mabuting tao si Mighty Manong, si Kuya The King, si Food Genius. Nilalabanan nila ang isang manloloko, mambubudol, panggap na Marcos. Tinatarantado ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan po ay napakaswerte dahil nga po may proseso. 'Di ba? Ang mga kriminal po ngayon napakaswerte. Bakit? Meron pong proseso. Kailangan po nating sumunod sa proseso. At isa na si Kulaong sa mga idinadaan po natin sa proseso. Hindi po natin pwedeng madaliin. Kaya po doon po sa mga nagtatanong, mga nagtataka, bakit po hindi pa rin nakukulong si Kulaong, nababagalan sa ginagawang aksyon ng ating mga tropa pips patungkol po dito sa pagkakaso kay Kulaong, hintay lang po kayo. May hustisya, mabagal lang po talaga. Saka hindi naman po yan makakalayo. Hindi po yan makakaalis, hindi po yan makakapunta sa ibang lugar. Kasi nga po si Kulaong ay meron pong hold departure order. Kaya po, hintay-hintay lang po tayo, makakamit din po ng lahat ng mga tinarantado ni Kulaong ang hustisya. Kahit yung din po sa aking actually ipapalo up ko siguro anong araw ba ngayon? Ah, siguro mga Friday, ano ngayon no? Huwebes na, hindi kaya. Huwebes. Okay. Siguro Friday o Saturday. Saturday po ipapalo up ko po itong ating nilalakad para po sa katarungan naman para po sa ating First Lady. Ayan. So may mga ginagawa tayong hakbang, kaya lang one step at a time po talaga. Na-compile na po natin yung mga original video. Yung pong kausap natin, imimit po tayo sa siguro itong mga Sabado nga po. Yan. At siguro ako na mismo. Ilalive ko na lang siguro Saturday morning. Ano tayo. Magla-live ako Saturday morning para po ano kayo, para po bigyan ko kayo ng update kung ano po ang nangyayari dito po sa ating ginagawang pagsoplak dito kay Kulaong. Ayan, kaya ako po siguro Saturday, baka hindi po ako gaano makapag-vlog, hindi ako gaano makapag-upload, titignan natin. Saturday po is very busy at lalakarin natin yung patungkol sa pagkilos natin laban kay Kulaong dahil gusto ko po na maiparating po talaga sa ating First Lady, sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa atin pong Madam Imelda Marcos ang ginagawa pong katarantaduhan nitong si Kulaong sa kanilang pamilya. Kaya po, Sabado siguro daw gaano makapag-vlog. Pero babawi ako sa inyo. Ayan. Basta Sabado, magla-live ako. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang mga update po dyan sa ginagawa nating pagkilos. Ayun.